Marshall Pick, Kabanata 5725. Ang pagkakataon ay hindi magagamit ng personal. Sa loob ng Universe Furnace, medyo nalilito si Yang Kai. Ang Heaven Opening Peel sa loob ng Universe Furnace ay mayroon ding ibang kalidad. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Kasabay nito, sa Human Race Head Office, maraming mga masters ng 8th grade ang nagtipon. Ang lahat ng ito ay pinili ng human race upang makipagkompetensya para sa mga pagkakataon sa loob ng Universe Furnace. Maraming matandang 8th grade human race masters at ilang 8th grade na bagong dating, ngunit walang exception, lahat sila ay umabot na sa dulo ng 8th grade limit. Noon, lahat sila ay direktang nakarating sa 6th grade Heaven Opening Realm at naabot na nila ang rurok ng 8th grade. Kung gusto nilang pagbutihin pa, kailangan nilang samantalahin ang pagkakataon sa loob ng Universe Furnace. Kapag nabuo na ang pasukan sa Universe Furnace, tiyak na sisabog ang digmaan sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan. Ang kanilang misyon ay sumugod muna sa Universe Furnace at maghanap ng mga pagkakataon para maging isang 9th grade. Para sa lahat ng iba pa, hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito, dahil may iba pang mga Human Race Master na humaharang sa panghihimasok ng Black Ink Clan. Maraming mga master ng 8th grade ang umupo na parang mga estudyante sa isang paaralan, at nakatayo sa harap nila ay isang cultivator na may masiglang aura at isang hindi maarok na cultivation. Blood Crow. Dahil personal na naranasan ng Blood Crow ang paglitaw ng Universe Furnace noong nakaraang pagkakataon at minsan ay pumasok dito upang maghanap ng mga pagkakataon, ang kanyang pangunawa sa Universe Furnace ay hindi maihahambing sa sinuman. Espesyal na inimbitahan siya ni Jinglen na ipaliwanag ang sitwasyon sa loob ng Universe Furnace para makapaghanda ang lahat ng maaga. Walang partikular na karanasan si Blood Crow, kaya sinabi niya ang anumang naiisip niya. Napansin ito ng 8th grade master sa ibaba, at walang makapagsasabi kung ang sinabi ng Blood Crow ang magiging susi sa pagsadyap ng kanilang buhay o pagkuha ng mga pagkakataon. Pag-usapan natin ang Heaven Opening Peel sa loob ng Universe Furnace. Alam ng lahat na ang Heaven Opening Peels ay makakatulong sa mga cultivator na malagpasan ang kanilang mga tanikala, ngunit may nakapagsabi na ba sa iyo na kahit na ang Heaven Opening Peels sa loob ng Universe Furnace ay nahahati sa mga grado? Ang grupo ng mga 8th grade master sa ibaba ay hindi napigil ang magkagulo. Walang nakapagsabi sa kanila tungkol dito noon pa man, ni hindi pa nila narinig. Nagpalitan ng tingin sina Jinglen at Yang Shan at mapait na ngumiti. Sa katunayan, nang makuha nila ang impormasyong ito mula sa Blood Crow, labis din silang nagulat. Ang Heaven Opening Peel sa loob ng Universe Furnace ay talagang may iba't ibang grado. Hindi sinubukan ni Blood Crow na kumabog sa paligid ng bush at nagpatuloy. Hindi ko alam kung paano hinahati ng 9th grade ng Cave Heaven Paradise ang grade, total, hindi naman ako nanggaling sa Cave Heaven Paradise, kaya't hahatiin lang ang Heaven Opening Peel sa Universe Furnace sa dalawang uri. Ang unang uri ay kilala na makakatulong sa 8th grade na makabisado upang makapasok sa 9th grade, isang magandang kalidad na Heaven Opening Peel. At ang isa ay walang ganoong mahiwagang epekto, isang mababang kalidad na Heaven Opening Peel. Ang magandang kalidad at mababang kalidad ay isang napaka-crudong dibisyon. Sa ibaba niya, ang isang 8th grade master ay naguguluhan. Hindi na kailangang banggitin ang magandang kalidad na Heaven Opening Peel na iyon, ngunit ang Junior Brother Blood Crow, paano makakagawa itong Universe Furnace ng mababang kalidad na Heaven Opening Peel? Anong gamit nito? Sinabi ng Blood Crow. Hindi ko alam kung bakit ito maaaring manganak ng mababang kalidad na Heaven Opening Peel, ngunit itong mababang kalidad na Heaven Opening Peel ay hindi inutil. Bagamat hindi kasing ganda ng magandang kalidad na Heaven Opening Peel ang medicinal efficacy nito, makakatulong ito sa isang tao na malagpasan ang mga bottleneck. Lumalagpas sa mga bottleneck, hindi sa kadena. Sa sinabi nito, naunawaan ng master ng 8th grade. Ang 8th grade master na nagsalita kanina ay nagsabi. Kaya ganyan yan. Sa madaling salita, ang mababang kalidad na Heaven Opening Peel na ito ay isang pambihirang kayamanan din. Ang landas ng paglilinang ng isang cultivator ay hindi palaging maayos na paglalayag. Halimbawa, ang lady boss na sila Neuro, nang makapasok siya sa Heaven Opening Realm, direkta siyang sumulong sa 6th grade at naabot ang 8th grade. Gayunpaman, gumugol siya ng 2 o 300 taon sa liblib na pagmumuni-muni sa Voidland upang makapasok sa 7th grade. Ganoon din ang Fangying ng Dawn Squad. Kinailangan siya ng higit sa 200 taon upang makalusot mula sa 7th grade hanggang sa 8th grade. Kahit na ang ilang daang taon ay hindi isang mahabang panahon para sa isang Heaven Opening Realm cultivator, kung makukuha nila ang tulong ng mababang kalidad na Heaven Opening Peel, hindi na nila kailangang sayangin ang oras na ito.
Ang human race ay kasalukuyang mayroong maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters, at marami sa kanila ang naipit sa kanilang mga bottleneck, na nagpapahirap sa kanila na sumulong kahit 1 pulgada. Hindi pa sila umabot sa punto kung saan kailangan nila ng magandang kalidad na Heaven Opening Pills, kaya kung makakakuha sila ng mababang kalidad na Heaven Opening Pills, malalampasan nila ang kanilang mga bottleneck. Ang isa o dalawa ay wala, ngunit kung makakakuha sila ng higit pa, ang lakas ng human race ay tiyak na tataas. Hindi dahil sa walang spirit pills ang human race na maaaring makatulong sa mga cultivator na makalusot sa mga bottleneck, ngunit ang mga epekto ng mga tabletang ito ay hindi masyadong maganda. Gayunpaman, iba ang mababang kalidad na Heaven Opening Pill na ginawa mula sa Universe Furnace. Ito ang pinakamahusay na spirit pill na makakatulong sa mga cultivator na malagpasan ang mga bottleneck. Para naman kay Xiang Shan, ang orihinal na intensyon ni Xiang Shan sa pagpasok sa Universe Furnace sa pagkakataong ito ay upang makuha ang magandang kalidad na Heaven Opening Pill, ngunit ngayon ay tila hindi na niya kailangang kumuha ng magandang kalidad na Heaven Opening Pill. Makakatulong din sa kanya ang mababang kalidad na Heaven Opening Pill na malampasan ang kanyang kasalukuyang bottleneck. Junior Brother Bloodcrow, ilan ang magandang kalidad na Heaven Opening Pills? Ilang mababang kalidad na Heaven Opening Pills ang mayroon? Tanong ng isa pang 8th grade. Sumulyap si Bloodcrow sa kanya at sumagot. Hindi ko alam kung gaano karaming magandang kalidad na Heaven Opening Pills ang mayroon. Noong una akong pumasok sa Universe Furnace, ang cultivation ko ay nasa 7th grade lang, kaya hindi ako naglakas loob na tumakbo ng walang ingat, ni hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na makipagkompetensya para sa ganitong uri ng pagkakataon na pagmamayari ng isang nangungunang master. Gayunpaman, bagamat hindi ko alam, hindi dapat masyadong marami ang mga Pildores na ito na lumalaban sa langit. Huminto sandali, nagpatuloy siya. Tungkol sa mababang kalidad na Heaven Opening Pill. Marami pa rin sila. Nakakuha ako ng ilan noon at maayos akong nakasulong sa 8th grade dahil nainom ko ang mababang kalidad na Heaven Opening Pill na iyon. Habang tumatagal ang usapan, mas naging masigla ang kapaligiran sa bulwagan. Isa-isang tinanong ng 8th grade Heaven Opening Realm ang mga tanong sa kanyang puso habang sinasagot ni Bloodcrow ang lahat ng mga tanong na kaya niya. Sa mga hindi niya talaga kilala, hindi siya gumawa ng anumang mga haka-haka upang maiwasan ang iligan ng iba. Sa loob ng Universe Furnace, natural na hindi alam ni Yang Kai na hinati ng Bloodcrow ang Heaven Opening Pills na ito sa magandang kalidad at mababang kalidad, ngunit sa ilalim ng mahigpit na pagsusuri, nakarating pa rin siya sa hindi kapani-paniwalang conclusion. Ang Heaven Opening Pill ng Universe Furnace ay may dalawang katangian. Ang siyam na may pinakamaliwanag na liwanag ay tiyak na ang Heaven Opening Pill na alam niya. Ngayong malapit na siya rito, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng kaunting tukso. Ngayong lumitaw na ang projection ng Universe Furnace sa iba't ibang Great Territory battlefields, hindi mabilang na mga master mula sa Human Race at Black Ink Clan ang nakuha, lahat sila ay naghihintay na samantalahin ang pagkakataong ito. Kung makukuha niya ang magandang kalidad na Heaven Opening Pill na ito ng maaga, anuman ang mga pagsasaayos na ginawa ng Black Ink Clan, ang Human Race ang magiging pinakamalaking mananalo. Sa oras na iyon, maaari na niyang hiramin ang siyam na Spirit Pills na ito para lumikha ng siyam na 9th grade Heaven Opening Realm, na sapat na para durugan ang Black Ink Clan. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi siya makagalaw, hindi magamit ang kanyang lakas, hindi makakolekta ng pinakamalaking pagkakataon sa 3,000 mundo na ito. Sabik na sabik. Sobrang galit. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang sampay ng Universe Furnace. Isang bagay para sa kanya ang makaladkad sa gulo na ito, ngunit ngayong napakagandang pagkakataon ang inilagay sa kanyang harapan, ang tanging magagawa na lang niya ay manood ng walang magawa. Ano ito? Sa sandaling ito, matagal nang nakalimutan ni Yang Kai na siya ay nag-aalala tungkol sa pagiging pino ng Universe Furnace at matagal na nitong pinipino ang nais nitong pinuhin. Dahil walang gumagalaw sa ngayon, malamang naligtas si Yang Kai. Dahil ligtas at maayos, natural na gusto ni Yang Kai ng higit pa. Dahil ayaw niyang sumuko, nagsimula siyang magpumiglas, ngunit walang resulta. Lalong nanlumo si Yang Kai. Ang siyam na sinag ng liwanag ay naging mas marahas habang sinisip-sip nila ang magulong at primitive na Dao marks, na naging mas nakakasilaw. Sa pagkalkula ng oras, malamang na ilang buwan na lang ang lumipas mula nang lumitaw ang Universe Furnace. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung saan lilito ang World Treasure na ito, halos maisip niya ang eksena sa oras na iyon. Sa labas ng Universe Furnace, nagtipon ang mga master ng Human Race at Black Ink Clan. Sa ilalim ng makapal na liwanag,
bumukas ang furnace at lumipad ang 9 na heaven opening pills kasama ang kanilang mga kasama, dahilan upang mahulog ang mga master ng human race at Black Ink clan sa isang magulong labanan. Sa oras na iyon, tiyak na makakatakas siya at marahil ay lilipad palabas ng universe furnace gamit ang heaven opening pills na ito. Sa kanyang mga pamamaraan, makakalapit siya at makakatanggap ng ilang heaven opening pills, ngunit hindi pa rin ito ligtas. Ang 9 na napakahalagang heaven opening pills na ito ay kailangang kontrolin ng human race. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mapadali ang kanyang sarili pagdating ng panahon at samantalahin ang pagkakataong ito. Dahil hinayla siya ng universe furnace at personal niyang nasaksihan ang proseso ng pagbuo ng heaven opening pills na ito, hindi siya posibleng hindi umani ng anumang benepisyo. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, si Yang Kai ay nakaisip ng isang ideya. Sinubukan niyang pasiglahin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang mag-iwan ng marka sa heaven opening pill. Kung magagawa niya ito, madali niyang makukuha ang 9 na heaven opening pills na ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagpakawala si Yang Kai ng mahinang ungol habang bahagyang namutla ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, walang ingat na nilalamon ng 9 na heaven opening pills ang nakapalibot na Dao marks, at nang pumasok sa kanila ang divine sense ni Yang Kai, agad itong hinigop at napino. Bilang resulta, ang kanyang divine sense ay nagdusa ng ilang maliliit na pinsala, ngunit hindi iyon mahalaga. Sa tuwing ay activate niya ang soul-shattering spike, ang kanyang divine soul ay mapupunit, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga minor injuries na ito. Ang soul-warming lotus ay mabilis na ayusin ang mga ito. Walang silbi ang divine soul strength, ngunit paano ang world force? Sinubukan muli ni Yang Kai, ngunit hinihigop pa rin ito at pino ng heaven opening pill. Ang bagay na ito ay tila tinanggap ang lahat ng panlabas na puwersa at maaaring pinuhin at sumipsip ng anuman. Gayunpaman, hindi ito magandang balita para kay Yang Kai. Kung gayon, paano niya maiiwan ang kanyang marka sa 9 na spirit pills na ito upang mapakinabangan niya ang mga ito sa hinaharap? Pagkatapos ay ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao upang makuha ang iba't ibang Dao concepts sa pagtatangkang gamitin ang kapangyarihan ng Dao concepts upang mag-iwan ng mga bakas sa heaven opening pill. Wala pa ring epekto. Kahit na ang napakalalim na space at time force ay walang epekto. Ang heaven opening pills na ito ay parang mga nagugutom na refugee na naghihintay na mapakain. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Kung ang kapangyarihan ng kanyang divine soul ay hindi sapat, ang world force ay walang silbi, at lahat ng uri ng Dao concepts ay hindi gagana, ano pa ang maaari niyang gamitin? Biglang parang may naalala siya at tahimik na pinaandar ang sun and moon marks. Ang kanyang sariling lakas ay hindi epektibo laban sa heaven opening pill, kaya maaari lamang siyang umasa sa dalawang marka ni Big Brother Wang at Big Sister Lan. Kung wala siyang magagawa tungkol dito, hindi na muling masusubukan ni Yang Kai. Karaniwan, gagamitin ni Yang Kai ang dalawang markang ito para i-activate ang purifying light, ngunit sa pagkakataong ito, gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng dalawang markang ito para mag-iwan ng ilang bakas sa 9 na heaven opening pills. Gayunpaman, hindi naging mahirap na gawin ito. Isang misteryosong Great Yang at Great Yin Force ang lumabas mula sa likod ng kanyang kamay at sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, dahan-dahan itong umabot patungo sa isang heaven opening pill. Di nagtagal, sa pagsipsip ng heaven opening pill, ang Great Yang at Great Yin Force ay naabsorb. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang Great Yang at Great Yin Force ay mabilis na nanghihina at nanghihina. Gayunpaman, sa susunod na sandali, tuwang-tuwa siya dahil hindi pa tuluyang nawala ang Great Yang at Great Yin Force. Martial Pick, Kabanata 5726. Solido ang projection. Ang Sun and Moon marks ay nabuo mula sa isang maliit na butil ng Burning Light at Seren Glimmer Source Strength, at ang kapangyarihang nakuha mula sa dalawang markang ito ay natural na naglalaman ng Burning Light at Seren Glimmer Aura. Ito ang kapangyarihang nakuha mula sa Primordial Light ng mundo. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang heaven opening pill ay hindi nagawang lubusang lumunin ito. Anuman, ang pagtatangka na ito ay isang tagumpay. Ganoon din ang ginawa ni Yang Kai ng buong puso at hindi nagtagal ay tinina ang natitirang 8 sinag ng liwanag gamit ang aura ng sun at moon marks. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, biglang natauhan si Yang Kai. Ang paggawa nito, parang walang silbi. Ang kanyang orihinal na intensyon ay iwanan ang ilan sa kapangyarihan na maaari niyang kontrolin sa 9 na heaven opening pills na ito upang kapag ang universe furnace ay tunay na lumitaw, mas madaling sakupin ito, ngunit ang kapangyarihan ng sun and moon marks ay hindi niya pag-aari. Ito ay isang bagay na ipinagkaloob sa kanya ni Big Brother Wang at Big Sister Lan.
Magagamit niya ang dalawang markang ito para i-activate ang Purifying Light, ngunit hindi niya magagamit ang mga ito para kontrolin ang siyam na Heaven Opening Pills. Napagtanto ito, ang kagalakan ni Yang Kai ay agad na nawala. Ang sinumang matagal nang sumubok ay akalain na ang kanilang mga pagsisikap ay nagbunga, ngunit sa huli, lahat ng kanilang mga pagsisikap ay nawalan ng saysay. Matapos hilahin sa lugar na ito ng Universe Furnace, bukod sa personal na masaksihan ang mga misteryo sa loob at masaksihan ang pagsilang ng Heaven Opening Pills na ito, walang praktikal na benepisyo. Sa kabaligtaran, nagawa ni Mo na Yen na makatakas. Medyo masama ang mood ni Yang Kai. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Sa sandaling ito, nakatali siya sa mahiwagang puwersang ito, kaya wala siyang masyadong magagawa. Sa paglipas ng panahon, inipon ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at patuloy na inoobserbahan ang Heaven Opening Pills na sumisipsip sa nakapalibot na Dao Marks at binago ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang siyam na sinag ng liwanag ay naging mas maliwanag, na tila sila ay naging siyam na araw na lumutang sa paligid ni Yang Kai. Kung ikukumpara sa siyam na araw na ito, ang hindi mabilang na mga butil ng liwanag ay parang mga alitaptap na nakikipagkompetensya sa maliwanag na buwan, ang dalawa ay ganap na walang kapantay. Gayunpaman, bahagyang naramdaman ni Yang Kai na ang Heaven Opening Pill na kinakatawan ng mga butik ng liwanag na ito ay dapat ding maging lubhang kapakipakinabang. Pagkatapos ng lahat, ito ay ipinanganak mula sa Universe Furnace, kaya hindi ito maaaring maging ordinaryong bagay. Ang Heaven Opening Pill na nakuha niya mula sa Blood Monster Cave Heaven ay dapat na nagmula dito, ngunit dahil ito ay masyadong luma, hindi ito napreserba ng maayos at ang pagiging epektibo nito sa gamot ay nawala. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, si Yang Kai, na tahimik na nagmamasid sa proseso ng pagbuo ng Heaven Opening Pill, ay biglang nakaramdam ng malakas na puwersa na bumagsak mula sa lahat ng direksyon. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa sandaling ito, hindi siya makagalaw sa lahat, kaya't maaari lamang niyang labanan ang mga pag-atake mula sa labas. Gayunpaman, ang misteryosong puwersang ito ay napakalakas, at sa harap ng puwersang ito, kahit na ang pinakamataas na 8th grade tulad ni Yang Kai ay nararamdaman kung gaano siya kaliit. Umalangaw-ngaw sa kanyang katawan ang tunog ng mga buto na dislocate, at ang kanyang 5 laman loob at 6 na bituka ay parang sisabog na. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang nangyayari. Mula nang makapasok siya sa Universe Furnace na ito, bagamat nakagapos na siya, wala na siyang ibang naranasan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya ang banta ng kamatayan. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, iisa lang ang nasa isip ni Yang Kai. Itong Universe Furnace. Ito ba talaga ang magpapadalisay sa kanya? Sa kabutihang palad, ang napakalaking puwersa ay dumating at umalis ng mabilis, at pagkatapos lamang ng ilang sandali, ito ay biglang lumawak. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang espasyong kinaroroonan niya, at maging ang lugar kung saan naruroon ang hindi mabilang na mga fluorescent na ilaw, ay walang katapusan na nakaunat. Kasabay nito, ang mga bitik ng liwanag sa paligid niya ay napalitan din ng napakalaki na liwanag na mabilis na kumalat. Halos katutubo, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Yang Kai. Bukas na ang Universe Furnace. Kudlit, ang abnormalidad kanina ay isang senyales na lumitaw ang Universe Furnace. Bukod dito, kung siya ay kalkulahin ang oras, ito ay ang katumbas na oras. Natuklasan din ni Yang Kai na ang kapangyarihang pumipigil sa kanya ay nawala ng walang bakas. Galit na ginamit ni Yang Kai ang kanyang space daw upang pigilan ang kanyang paligid at iniunat ang kanyang kamay upang kunin ang nakakasilaw na liwanag, ngunit ang bilis ng pagkawala nito ay napakabilis na halos imposibleng mabantayan. Nabigo ang desperadong pagtatangka ni Yang Kai na kunin ito. Ang mga hadlang ng espasyo ay nakakuha lamang ng isang mahinang liwanag. Ang mahihinang ilaw na nakatali sa space daw ay nanginginig ng husto, tila sinusubukang kumawala sa kontrol ni Yang Kai. Paano sila pinapayagan ni Yang Kai na magtagumpay? Inilagay na lang niya ang mga ito sa kanyang miniature universe at wala ng oras para suriin ang mga ito bago hinabol ang nakakasilaw na liwanag na kakakilala pa lang niya. Sa ilalim ng pagmamanipula ng kanyang space daw, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap, agad na binabaybay ang milyon-milyong kilometro. Ilang sandali pa, tumigil si Yang Kai nang walang magawa. Hindi alam kung gaano kalayo ang takbo ng nakakasilaw na liwanag, ngunit ito ay talagang mas mabilis kaysa noong ginamit niya ang kanyang space ability. Sa pag-iisip pabalik sa eksena kanina, napagtanto kaagad ni Yang Kai na hindi ito dahil ang nakakasilaw na liwanag ay tumakbo ng mabilis, ngunit dahil ang espasyo sa paligid nito ay walang katapusan. Isang magandang pagkakataon ang inilagay sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito nagawang samantalahin. Hindi maipaliwanag ang pagkadismaya ni Yang Kai.
Isang kabuuan ng siyam na heaven opening pills na maaaring makatulong sa isa na makalusot sa kanilang mga tanikala at i-promote sa 9th grade ang inilagay sa kanyang harapan, ngunit wala siyang nakuha kahit isa. Hindi nagawang pakalmayan ni Yang Kai ang kanyang emosyon, at kasabay ng katotohanan na katatapos lang niyang magkaroon ng pinsala na dulot ng matinding pressure, hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng gininto ang dugo, na naging dahilan upang hangina ng husto ang kanyang aura. Saglit na nakatayo sa pwesto para makabawi, sumimangot si Yang Kai at tumingin sa paligid. Ano ang nangyayari? Dahil lumitaw na ang Universe Furnace, bakit nasa loob pa siya nito? Hindi ba dapat lumabas ang eksenang lumipad siya palabas ng Universe Furnace kasama ang Heaven Opening Pills na iyon? Bukod dito, ang espasyo sa loob ng Universe Furnace na ito ay sadyang napakalawak. Sa sandaling ito, nagsisimula ng maramdaman ni Yang Kai na ang kanyang mga naiisip ay nagkamali. Ang Heaven Opening Pills sa loob ng Universe Furnace na ito ay malinaw na nakabuo ng sarili nilang mundo, at ang Heaven Opening Pills na ginawa nito ay walang senyales ng paglipad palabas. Marahil ang tinatawag na pagsamsam ng mga pagkakataon ay hindi nagdadala sa kanila sa labas ng Universe Furnace, ngunit sa loob. Kung iyon ang kaso, may verify niya ito mamaya. Hanggat makakatagpo siya ng iba pang mga nabubuhay na nilalang dito, nangangahulugan ito na kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito sa loob ng Universe Furnace. Pinakalma ang sarili, humakbang pasulong si Yang Kai at hinabol ang nakasisilaw na liwanag. Bagamat nakatakas ito, kailangang ipagpatuloy ni Yang Kai ang paghabol. Sa sandaling ito, sa wakas ay natuklasan niya na ang kanyang ginawa noon ay hindi ganap na walang silbi. Bagamat ang Sun and Moon marks na naiwan niya sa siyam na Heaven Opening Pills ay hindi nakatulong sa kanya na agawin ang kayamanan, magagamit pa rin niya ang mga ito para madama ang pangkalahatang direksyon, basta't hindi ito masyadong malayo. Agad na kumalma ang puso ni Yang Kai. Ang pagdrag sa Universe Furnace ng maaga ay may ilang mga benepisyo. Habang nasa daan, nagtagal siya upang suriin ang mahinang liwanag na katatapos lang niyang masipsip. Walang marami sa kanila, 1 dosina lamang o higit pa. Sa sandaling ito, ang mahinang sinag ng liwanag na ito ay lumilipad sa paligid ng kanyang miniature universe, tulad ng mga shooting star na gumagapang sa kalangitan, na kumukuha ng atensyon ng maraming cultivator sa Void World. May ilang mga disipulo pa nga na may matataas na kultibasyon na sinubukan silang harangin, ngunit hindi nagtagumpay. Ang bilis din ng mga mahinang ilaw na ito. Nagamit ni Yang Kai ang kanyang space principle para makuha sila, kaya paano magkakaroon ng ganoong kakayahan ang Emperor Realm Masters sa Void World? Akala nila ito ay isang uri ng hindi kapanipaniwalang pagkakataon, ngunit paano nila nalaman na ito ay isang kayamanan na nakuha ng kanilang Dao Master? Kaya lang wala siyang oras para pakialaman ito. Hindi nagtagal, ang nakakalat na liwanag ay nakolekta ni Yang Kai at pinigilan. Habang kumupas ang liwanag, maraming makinis at walang kamali-mali na table tasks ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang Heaven Opening Pills na ito ay katulad ng nakuha ni Yang Kai sa Blood Monster Cave Heaven, ngunit ang kanilang medicinal efficacy ay halatang mas mataas. Ano ang gamit ng mga tabletang ito? Napakunot ang noo ni Yang Kai sa pagkalito. Hindi niya maaaring sabihin na ang Heaven Opening Pills na ito ay makakatulong sa mga cultivator ng 8th grade na makapasok sa 9th grade, tama ba? Kung mangolekta siya ng higit sa 10 ng mga ito ng sabay-sabay, nangangahulugan ito na mayroong higit sa 10 9th grade Heaven Opening Pills sa mundong ito. Ang paraan para pinuhin ang Heaven Opening Pill na kasalukuyang taglay ng human race ay ang paggamit ng Heaven Opening Pill na ginawa ng isang ancient master para pag-aralan ang medicinal efficacy nito, pag-aralan ang medicinal properties nito, at pagkatapos ay pumili ng angkop na spirit flower o spirit grass para pinuhin ito. Gayunpaman, ang Heaven Opening Pill na pinino ng sangkatauhan at ang Heaven Opening Pill na ginawa ng Universe Cauldron ay karaniwang dalawang magkaibang bagay. Isang bentahe lang ang ginawa ng tao na Heaven Opening Pills, at iyon ay madali silang pinuhin. Hanggat may sapat na materyales at sapat na mga alchemist, walang limitasyon sa kanilang output. Halos bawat sekta ay may kanya-kanyang paraan ng pagpino nito, kaya maginhawa para sa mga cultivator na kunin sila at dahan-daang dagdagan ang kanilang paglilinang. Noong unang pumasok si Yang Kai sa 3,000 mundo, pinino niya ang Heaven Opening Pills para makaipon ng sarili niyang cultivation resources. Kung iisipin mo ang nakaraan, parang matagal na ang nakalipas. Pinakalma ang sarili, naglagay si Yang Kai ng harang sa paligid ng dosenang Heaven Opening Pills na ito at maingat na inilagay ang mga ito. Ano man ang mangyari, lahat ito ay mga produkto mula sa Universe Furnace, kaya tiyak na hindi sila karaniwan. Kapaki-pakinabang man o hindi, tatanungin niya si Senior Brother Mi at ang iba pa mamaya.
Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtugis sa nakasisilaw na liwanag, paminsan-minsan ay ina-activate ni Yang Kai ang Sun and Moon Marks upang makita kung may nararamdaman siya. Sa sandaling yumanig ang loob ng Universe Furnace, pagkatapos ng higit sa 2 taon ng solidification, ang dosenang o higit pang mga projection sa wakas ay nagbago sa orihinal na anyo ng Universe Furnace. Ito ay isang pale furnace na naglalabas ng sinaunang at malalim na aura, napakalaki at kahanga-hanga. Ang bawat projection ng Universe Furnace ay hindi ang pangunahing katawan nito, at sa pagbukas ng bibig ng furnace, isang makapal na liwanag ang dumaloy mula dito, paminsan-minsan ay naglalabas ng malalim na Tao concepts. Kung ang isang tao ay maaaring magtanim malapit sa pagbubukas ng Pugin, tiyak na makakakuha sila ng malaking halaga. Gayunpaman, ngayong lumitaw na ang Universe Furnace, sino ang magkakaroon pa rin ng mood na linangin sa pag-iisa sa malapit? Ang pagpasok dito ay natural ang pinakamahalagang bagay. Sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang labanan na naging mapayapa sa loob ng maraming taon ay muling nagsimula. Mukhang alam ng Black Ink Clan sa loob ng Grand Restriction na ang Universe Furnace na ito ay isang magandang pagkakataon para sa human race. Upang maiwasang makapasok ang sinuman mula sa withdrawing Black Ink Army, hindi sila nagligtas ng gastos sa paglansad ng isa pang pag-atake para lamang pigilan ang mga master ng withdrawing Black Ink Army. Ang 10,000 Zanglong Dragon Shadow ay nagpabalik-balik sa battle formation, pinatay ang isang master ng Black Ink Clan pagkatapos ng isa pa, ngunit ito ay mabilis na nasalikop ng 2 Royal Lords na nagbayad ng malaking halaga para makalabas. Ang mga Royal Lord na tumakas sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay magkakaroon din ng matinding pinsala. Nakapatay na si Fu Guang ng ilang tulad ng mga Royal Lords dati, kaya sa isang only-on-one na labanan, sa kanyang lakas, ang mga Royal Lords ay ipapadala lamang ang kanilang mga sarili sa kanilang kamatayan, ngunit kung ito ay isa laban sa 2, hindi ito mangyayari. Madali silang patayin. Martial Pick, Kabanata 5727. Sumiklab ang digmaan. Sa panig ng Black Ink Clan, ang Black Ink Giant Spiritual God ay hindi lumitaw, at ang Royal Lord level powerhouse ay karaniwang ang pinakamataas na lakas. Hindi sila pushover na madaling madurage. Ang kakayahang labanan ni Fu Guang ang isa laban sa 2 nang hindi nahuhulog sa kawalan, at kahit mahinang pinigilan sila, ay nagpakita kung gaano siya kalakas. Sa withdrawing Black Ink Pavilion, ginawa ng withdrawing Black Ink Army ang lahat ng kanilang makakaya upang harangan ang landas ng kalaban habang ang malalakas na aura ay pumupuno sa himpapawid, walang pakundangan na pinapatay ang kanilang daan patungo sa puwersa ng kaaway habang ang isa pang battleship ay pabalik-balik. Bagamat tila kontrolado pa rin ang sitwasyon, mas maraming Black Ink Clan ang lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, na walang kakulangan ng innate territory lords sa kanila. Sa paglipas ng panahon, tataas lamang ang pressure sa panig ng withdrawing Black Ink Army. Ang 58th grade ay tahimik na nakatayo sa ibabaw ng mga dingding ng withdrawing Black Ink Pavilion, hindi nakikilahok sa labanan. Sila ang mga 8th grade master na napili para lumahok sa kompetisyon para sa pagkakataon ng Universe Furnace. Sa orihinal, dapat ay sumugod na sila sa Universe Furnace sa lalong madaling panahon, ngunit ang pag-atake ng Black Ink Clan ay nakagambala sa kanilang orihinal na mga plano. Nasa loob din ito ng kanilang inaasahan, paano papayagan ng Black Ink Clan ang human race na makuha ang mga benepisyo. Nang lumitaw ang projection ng Universe Furnace, na-anticipate na ito ng Black Ink Clan. Lumakas ang hangarin ng Divine Dragon na pumatay habang tinataboy nito ang 2 Royal Lord na umaatake mula sa kaliwa at kanan. Ang dagandong nito ay umaalingaw-ngaw sa kawalan. Kung hindi ka papasok ngayon, kailan ka pa? Nakita ni Fu Guang na ang 58th grade masters ay hindi gumalaw at hindi napigil ang hikayatin sila. Isang 8th grade cultivator din ang nagpadala ng voice transmission mula sa battlefield. Hindi dapat mawala ang pagkakataon. Lahat, mabilis na pumasok sa Universe Furnace. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa lugar na ito. Kung ang withdrawing Black Ink Pavilion ay hindi masisira, ang withdrawing Black Ink Army ay hindi atres. Sa ibabaw ng pader ng lungsod, hindi pa rin kumikibo ang 58th grade masters. Ang pasukan sa Universe Furnace ay malinaw na nabuksan, at ang pasukan ay hindi masyadong malayo sa kanila. Hanggat sila ay tumalon, maaari silang makapasok sa Universe Furnace at samantalahin ang pagkakataong maabot ang rurok ng Martial Daw. Hindi naman sa hindi sila tinukso, nakapagdesisyon na sila. Isang mahabang tawa ang pinakawalan ni Yang Xiao. Ang pagkakaroon ng mga pagkakataon ay pumatay din ng mga kaaway. Ngayong nasa harapan na natin ang kalaban, hindi na natin kailangang kumilos ng walang ingat. Patayin muna natin ang puso natin. Habang nagsasalita siya,
Ang figure ni Yang Zhou ay kumislap sa larangan ng digmaan. Hindi umimik si Yang Zhou, at halos sabay-sabay na kumilos si Yang Xiao, sabay-sabay nilang sinalakay ang isang Black Ink Clan Territory Lord na sinusubukang palihim na atakehin ng isang Human Race Master. Sunod-sunod na figure ang tumalon pababa mula sa mga pader ng lungsod, ngunit sa halip na sumugod patungo sa Universe Furnace, dumiretso sila patungo sa larangan ng digmaan at pinatay ang kanilang daan patungo sa hanay ng kaaway. Sa di kalayuan, nakita ito ni Fu Guang at bahagyang bumantong hininga, hindi sinusubukang hikayatin sila. Walang masyadong tao sa withdrawing Black Ink Army, 6,000 tao lang ang kabuuan. Bagamat ang 6,000 tao na ito ay may 400 8th grade masters at umasa din sa withdrawing Black Ink Pavilion bilang isang nakakasakit na artifact, ang dahilan kung bakit ligtas nilang naipagtanggol ang puwang sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction sa loob ng napakaraming taon at nilalabanan. Ang paulit-ulit na pag-atake ng Black Ink Clan ay dahil sa kanilang pagkakaisa. Ang 58th grade masters ay walang pakundangan na sumalakay, mabilis na pinahintulutan ang withdrawing Black Ink Army na makakuha ng higit na kamay. Nagulat din ang mga master ng Black Ink Clan na ang mga masters ng human race ay hindi matutokso ng napakagandang pagkakataon, dahilan para hindi sila umatras. Noong nakaraan, noong sinubukan nilang ibalik ang withdrawing Black Ink Army, hindi sila nag-atubiling magpadala ng sunod-sunod na grupo ng mga master ng Black Ink Clan upang mamatay, kahit na isinakripisyo ang buhay ng ilan sa kanilang mga royal lords. Ang pangunahing dahilan nito ay upang magambala ang atensyon ni Fu Guang at Wukong upang maging mas madali para sa mga innate territory lord na ito na lumabas sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Malaki ang sakripisyo, ngunit hindi rin maliit ang resulta. Sa kabuuan, mahigit 1,000 innate territory lords ang matagumpay na nakatakas. Gayunpaman, pagkatapos ayusin ni Wukong ang kapintasan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang Black Ink Clan sa panig na ito ay huminahon, dahil alam nilang walang silbi ang pagpapadala ng kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Ang human race ay nag-set up ng isang mahigpit na linya sa harap ng opening, at sa mga human race masters na kumokontrol sa laki ng opening, mahirap para sa Black Ink Clan na kumuha ng sapat na lakas upang masira ang defensive line ng human race. Walang paraan para makalusot sa defensive line ng human race at dahan-daang dagdagan ang kanilang lakas, sinasayang lang ang sarili nilang lakas. Kaya nitong mga nakaraang taon, sila ay naging napaka-stable hanggang sa paglitaw ng Universe Furnace. Upang pigilan ang pagpasok ng mga masters ng human race ng Black Ink Army ng withdrawing Black Ink Army upang makipagkompetensya para sa mga pagkakataon, naglunsad ng panibagong pag-atake ang Black Ink Clan. Noong una, akala nila ay bubuti ang sitwasyon, ngunit sinong mag-aakala na ang tugon ng withdrawing Black Ink Army ay magdudulot sa kanila ng labis na pagkabigo. Sa pagharap sa pagkakataong ito na napakalapit sa kanila, ang mga powerhouse ng human race ay hindi man lang natinag at nakatuon lamang sa pagpatay sa kanilang mga kaaway. Bilang resulta, ang Black Ink Clan ay medyo natalo. Kung patuloy nilang dagdagan ang kanilang mga puwersa, ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras, ngunit kung hindi nila dagdagan ang kanilang mga puwersa, ang Black Ink Clan, na umalis na sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ay malamang namamatay ng walang libingan, kasama ang 2 royal lords. Ito ay talagang mahirap. Sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang withdrawing Black Ink Army at ang Black Ink Clan ay naglaban-laban sa isa't isa, habang ang source area ay ang home ground ng Black Ink Clan. Ang spatial territory ay mayroon ding projection ng Universe Furnace, at mahirap para sa hukbo ng human race na makarating dito. Bukod sa Yang Kai na paminsan-minsang dumadaan sa lugar na ito, ang spatial territory ay isang lugar na hindi nakatira sa loob ng libu-libong taon. Ang Black Ink Clan ay nakaayos na ng walang katapusang hukbo dito, at nang bumukas ang pasukan sa Universe Furnace, pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan at pagsisiyasat, ang hukbo ng Black Ink Clan, na pinamumunuan ng ilang makapangyarihang master mula sa Black Ink Clan, ay lumukso dito at nawala sa mundo sa loob. Sa kabilang panig, sa projection space ng Black Ink Battlefield, si Mona Ye, na nakulong dito sa loob ng halos 2 taon, ay hindi na muling nakita si Yang Kai. Ngayon lang niya nakumpirma na talagang umalis na si Yang Kai sa lugar na ito. Kahit na hindi niya alam kung paano siya umalis o kung ano ang vortex na lumunok kay Yang Kai, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Kahit papaano, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa biglang pagsulpot ni Yang Kai at pinatay siya. Bagamat hindi nanganganib ang kanyang buhay, hindi gaanong magaan ang mga nasugatan niya noon, at hindi niya nagawang pagalingin ang sarili nang siya ay nakulong. Nang ang imahe ng Universe Furnace ay lumambot at ang pasukan ay lumitaw, naramdaman na lamang niya ang pag-distort ng mundo at ang kawalan ng laman.
Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malawak at walang hangganang kawalan. Kaagad na naging mapagbantay si Mona Ye, ang kanyang divine sense ay kumakalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang pagtaas ng tubig, hindi nakakaramdam ng anumang panganib, ngunit hindi siya napahinga kahit kaunti. Ang biglang lumitaw sa kakaibang lugar, sino ang nakakaalam kung anong uri ng sakuna ang kanyang makakaharap. Ilang sandali pa, bigla niyang napagtanto na ito pala ang espasyo sa loob ng Universe Furnace. Kasabay ng eksena ng pagkawala ni Yang Kai, agad siyang nakagawa ng conclusion. Nakapasok si Yang Kai sa inner world ng Universe Furnace halos 2 taon na ang nakakaraan, kaya naman hindi pa siya nagpapakita ng sarili. Biglang tumaas ng husto ang pakiramdam ng krisis na naramdaman niya. Nandito si Yang Kai, at ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi maganda. Kung nakatagpo siya, mahirap sabihin kung sino ang papatay kung sino. Pinilit niyang kumalma at hindi agad umalis. Direkta siyang pumasok sa Universe Furnace mula sa kakaibang nakatiklop na espasyo. Kung may kaunting utak ang mga territory lords sa labas, makikita na nila ito. Kung sila man ang gumagawa ng sarili nilang mga desisyon o nag-uulat sa Royal Lord, malaki ang posibilidad na susundan siya ng mga territory lords sa ilang sandali. Kailangan niyang maghintay dito para sa territory lords. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagkita sa kanila ay makakaramdam siya ng ligtas. Sa kasamaang palad, sa kanyang pagkabigo, gaano man siya maghintay, wala siyang mahanap na bakas ng mga territory lords. Sa labas ng projection ng Universe's Furnace, nang ganap na tumigas ang projection at nahayag ang pasukan, nawala rin ang aura ni Mona Ye. Sa labas, ang territory lords na nag-set up ng Heaven Silang Earth Locking Array sa lahat ng oras na ito ay medyo naliligaw. Itinakda nila ang Great Array na ito dito para pigilan si Yang Kai na makatakas, ngunit ngayong nawala na si Yang Kai at nawala si Sir Mona Ye, ano ang dapat nilang gawin? Higit pa rito, pagkatapos ng projection ng Universe Furnace ay lumambot, ang mahiwagang enerhiya sa loob ng bibig ng furnace ay tila nag-transform sa isang pasukan sa ibang mundo. Pagkatapos ng maikling talakayan, ang Territory Lords ay nagmamadaling nagpadala ng mensahe para tanungin ang Royal Lord Moyo. Kasabay nito, natanggap din ni Moyo ang lahat ng uri ng impormasyon mula sa Spatial Territory. Ayon sa impormasyon na kanilang natanggap, pagkatapos ng projection ng Universe Furnace Condensed, walang palatandaan ng pangunahing katawan ng Universe Furnace. Sa halip, isang kakaibang pasukan ang lumitaw sa bakana ng Pagan, marahil ang pasukan sa Universe Furnace. Ang hukbo ng Black Ink Clan sa Spatial Territory ay pumasok sa maayos na paraan. Noon lang napagtanto ni Moyo na ang pagkaunawa ng Black Ink Clan sa Universe Furnace ay palaging mali. Ang 12-12 ng mga projection ay naging mga pasukan. Agad niyang inutusan ang mga Territory Lord na ito na pumasok sa Universe Furnace at makipagtulungan kay Mona Ye. Matapos matanggap ang utos, ang Territory Lords na nagbabantay sa labas ng projection ay hindi nang ahas na magantala, mabilis na inalis ang kani-kanilang mga array foundation at sumugod sa furnace. Gayunpaman, pagkatapos nilang makapasok sa Universe Furnace, bigla nilang napagtanto na ang lahat ng Territory Lords ay hiwalay na. Ang 12-12 ng mga Territory Lords ay pumasok sa parehong pasukan, ngunit ngayon sila ay nag-iisa. Ito rin ang dahilan kung bakit napakatagal na naghihintay dito si Mona Ye at hindi nakatanggap ng anumang reinforcements mula sa Territory Lords. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang umalis si Mona Ye sa lugar na ito at maghanap ng ligtas na lugar upang magpagaling. Sabay-sabay na sumiklab ang Great Battle sa iba't ibang larangan ng digmaan. Noon pa man ay limitado ang pangunawa ng Black Ink Clan sa Universe Furnace, kaya't nakatugon lamang sila sa iba't ibang reaksyon ng human race. Ang human race ay nagtipon ng isang hukbo sa labas ng projection ng Universe Furnace, at sila ay nagtipon din ng isang hukbo. Nang mag-conscript ang human race ng mga powerhouse, nag-conscript din sila ng mga powerhouse. Sa anumang kaso, kikilos sila ayon sa sitwasyon. Ito ang napakatalino na plano ng Black Ink Clan, at ito ay inayos ni Mona Ye. Dahil hindi niya naintindihan, maaari na lamang siyang kumilos ayon sa kilos ng kalaban. Sa kawalan ng iba't ibang larangan ng digmaan, pinalibutan ng mga hukbo ng dalawang lahi ang pasukan ng Universe Furnace at sinimulang salakayin ito. Sa isang kisap mata, hindi mabilang na buhay ang nawala. Si Mi Jinglan ang namamahala sa punong tanggapan, kaya mabilis siyang nakalap ng ilang impormasyon. Maya-maya, sumimangot siya. Dahil sa ilang hindi inaasahang pagbabago sa Great Territory Battlefield, nasira ng hukbo ng human race ang 3 sa Great Territory Battlefields tulad ng isang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya, sinira ang depensibong linya ng hukbo ng Black Ink Clan sa napakaikling panahon at pumatay ng hindi mabilang.
Mga kaaway. Ang mga amo ng human race ay umabot sa punto kung saan walang makakapigil sa kanila. Ang pangunahing dahilan para sa gayong isang panig na sitwasyon ay ang Black Ink Clan ay hindi nagayos para sa sinumang makapangyarihang master na bantayan ang tatlong Great Territory Battlefield na ito. Halos wala sa mga territory lords ang lumitaw, at maging ang bilang ng mga feudal lords ay kakaunti. Sa tatlong Great Territory Battlefield na ito, kahit na ang hukbo ng Black Ink Clan ay marami sa bilang, ito ay isang harapan lamang upang maakit ang atensyon ng human race. Karamihan sa kanila ay kumpe ng kanyan na hindi maaaring ilagay sa mesa. May naintindihan kaagad si Mijinglan. Matagal na ang nakalipas, ang Black Ink Clan ay nagpasya na abandonahin ang tatlong Great Territory Battlefields na ito, palihim lamang na nagde-deploy ng mga tropa upang bigyan ang human race ng ilusyon na mayroon pa ring makapangyarihang mga masters na naruroon. Marshall Pick, Kabanata 5728. Ang pinaka-nakakabahala. Ang pagsuko ng tatlong Great Territory Battlefields ng napakadeterminado, maging si Mijinglan, na isang kaaway, ay hindi napigil ang makaramdam ng paghanga. Talagang gawa ito ng pseudo-royal lord na tinatawag na Monaye. Sa panig ng Black Ink Clan, bukod sa kanya, walang ibang master ng Black Ink Clan ang makakagawa ng ganoong mapagpasyang desisyon. Kailangang malaman na sa tatlong Great Territory Battlefield na ito, ang hindi mabilang na mga sundalo ng human race at Black Ink Clan ay nakipaglaban sa isa't isa sa libo-libong taon, at bawat isa sa kanila ay nawalan ng malaking bilang ng mga buhay sa labanan. Kung madali silang sumuko, hindi lamang sila mabibigo na tuparin ang mga sakripisyo ng mga namatay, ngunit magkakaroon din ito ng malaking epekto sa hinaharap na sitwasyon. Mula sa pananaw ng human race, hindi makagawa ng ganoong desisyon si Mijinglan. Hindi naman sa mas mababa ang tapang niya kaysa kay Monaye, iba lang ang sitwasyon ng dalawang lahi. Ang lahi ng tao ay palaging determinado na lumaban para sa bawat pulgada ng lupa na kanilang mahahanap, dahil kung hahayaan nila ang Black Ink Clan na sakupin ang mas maraming teritoryo, ang sitwasyon ng human race ay magiging mas passive. Dahil dito, kahit gaano pa kalala ang sitwasyon, ang hukbo ng human race ay hindi kailanman sumuko sa alinmang Great Territory Battlefield. Maraming taon na ang nakalilipas, sa paalala ni Yang Kai, sinimulan ni Mijinglan na bigyang pansin si Monaye. Nitong mga nakaraang taon, naglalaban sila sa kalawakan, at kahit na ilang beses pa lang silang nagkita, si Mijinglan ay mayroon pa ring mahusay na pag-unawa sa Wisdom Master na ito mula sa Black Ink Clan. Kaya nang matanggap niya ang balita tungkol sa tatlong Great Territory Battlefields, naisip niya kaagad si Monaye. Ang mga labanan sa tatlong Great Territory Battlefield na ito ay maaaring ilarawan bilang ang hangin ng taglagas na tinatangay ang mga nahulog na dahon. Saan man dumaan ang hukbo ng human race, hindi makakalaban ang Black Ink Clan. Kung magpapatuloy ito, malamang naaabutin lamang ng ilang buwan para tuluyang maalis ang tatlong Great Territory Battlefield na ito. Sa oras na iyon, wala nang puwang para mabuhay ang Black Ink Clan dito. Gayunpaman, hindi masaya si Mijinglan. Sa pagkakataong ito, ang Black Ink Clan ay kusang sumuko sa tatlong Great Territory Battlefields, hindi nag-ayos para sa sinumang makapangyarihang mga master na magbabantay, sa halip ay nag-ayos ng malaking bilang ng cannon fodder upang maakit ang atensyon ng human race. Nangangahulugan ito na sa iba pang Great Territory Battlefields, ang Black Ink Clan ay makakapag-invest ng higit pang lakas. Bakit ang Black Ink Clan, o sa halip, bakit gagawa ng ganoong desisyon si Monaye? Bagamat posible lamang na makakuha ng isang bagay kung ang isang tao ay handang isuko ang isang bagay, kapag gumagawa ng ganoong desisyon, tiyak na malalaman ni Monaye ang mga kahihinatnan. Nagkaroon ba ng kakulangan ng lakas tao? Ang Black Ink Clan ay nagsilang ng maraming territory lords sa paglipas ng mga taon, at marami sa kanila ay nagawa pang makalusot mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kaya paano magkakaroon ng kakulangan ng manpower? Parang may naisip si Mijinglan, at kasama ang iba't ibang impormasyon na kakakuha lang niya, agad siyang nakagawa ng conclusion. Nagmamadali, tinawag niya ang kanyang mga nasasakupan. Mabilis, magpadala ng mensahe sa lahat ng panig, mag-ingat sa pseudo-royal lord. Minamaliit pa rin niya ang tapang ng Black Ink Clan. Sa paglitaw ng Universe Furnace, ang panig ng Black Ink Clan ay tiyak na makikipagkompetensya sa human race para sa magandang pagkakataong ito, kaya anuman ang mangyari, kailangan nilang lumikha ng ilang pseudo-royal lords. Higit pa rito, maraming innate territory lords ang lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kaya hindi nagkulang ang Black Ink Clan ng manpower para lumikha ng pseudo-royal lord. Si Mijinglan ay hindi ganap na hindi handa para dito, at sigurado siya na kapag lumitaw ang Universe Furnace,
ang Black Ink Clan ay tiyak na magpapadala ng grupo ng Pseudo-Royal Lords upang harapin ito. Siyempre, ang lahi ng tao ay may kani-kanilang paraan ng pagharap dito. Kahit na malakas ang Pseudo-Royal Lords, hindi nila maipakita ang kanilang buong lakas. Kung ikukumpara sa isang tunay na Royal Lord, ang kanilang lakas ay mas mababa. Sa paglipas ng mga taon, ang 8th grade human race ay nagtutulungan upang bumuo ng lahat ng uri ng Pormasayon upang harapin ang Pseudo-Royal Lords na ito. Bilang isang kwalipikadong strategist, isinaalang-alang ni Mijinglan ang lahat ng naiisip niya. Ngunit ngayon tila ang bilang ng mga Pseudo-Royal Lord na ito ay higit na marami kaysa sa kanyang inaakala. Bakit kulang sa manpower ang mga master ng Black Ink Clan dito? Sa napakaraming innate territory lords na nakikilahok sa paglikha ng isang Pseudo-Royal Lord, sapat na ang sakripisyo ng higit sa 10 innate territory lords para makagawa ng Pseudo-Royal Lord, kaya natural na kulang sila sa lakas ng tao. Bukod dito, sa nakalipas na ilang taon, ipinakita ng intelligence na nakalap ng iba't ibang puwersa na ang mga innate territory lords na madalas lumitaw sa nakaraan ay nawala na rin. Sa kabilang banda, lumitaw ang ilang hindi pamilyar na mukha sa Black Ink Clan. Ang nawawalang innate territory lord ay dapat na pumunta sa No-Return Pass para lumahok sa pag-forging ng isang Pseudo-Royal Lord. Ang mga hindi pamilyar na mukha ay malamang na ang mga innate territory lords na nakatakas mula sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Hindi alam ni Mijinglan kung ang mga territory lord na nakatakas mula sa Primodile Heaven Source Grand Restriction ay may mga kwalifikasyon na lumahok sa pagpapanday ng isang Pseudo-Royal Lord. Pagkatapos ng lahat, ang mga territory lord na ito ay lahat ay malubhang nasugatan at mga ngailangan ng hindi bababa sa 100 o 200 taon upang makabawi. Gayunpaman, kahit na isinasaalang-alang lamang nila ang mga nabubuhay na innate territory lords, kung gagawin silang lahat ng Black Ink Clan sa Pseudo-Royal Lords, ang resulta ay isang nakakagulat na numero. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Mijinglan, isa pang daloy ng liwanag ang lumipad mula sa langit. Ang messenger ang nakakuha ng katalinuhan mula sa iba't ibang Great Territory battlefield. Nagmamadaling inimbestigahan ni Mijinglan ang sitwasyon, biglang namutla ang kanyang mukha. Ang pinakanakababahala na bagay ay nangyari. Sa panig ng Black Ink Clan, ang bilang ng Pseudo-Royal Lords ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan. Ang mysterious Nether Territory lang ay may kabuuang 4 na Pseudo-Royal Lords. Sa sandaling sumiklab ang labanan, ang 4 na Pseudo-Royal Lord na ito ay pamunit sa harapan ng human race mula sa 4 na magkakaibang direksyon, na nagdulot ng malaking pinsala sa hukbo ng human race. Sa kabutihang palad, ang mga master ng 8th grade ay mabilis na nakabuo ng kanilang sariling battle formation at halos hindi makalaban. Gayunpaman, ang sitwasyon ng buong mysterious Nether Territory ay hindi pa rin optimistiko. Napakahirap para sa human race na kunin ang kontrol sa pasukan ng Universe Furnace. Para sa iba pang Great Territory battlefields na sumabog na sa isang mahusay na labanan, maraming Pseudo-Royal Lords ang lumitaw. Mayroong kahit ilang innate territory lords na lumabas mula sa Primodile Heaven Source Grand Restriction at malubhang nasugatan at may mahinang aura. Ang mga lakas ng innate territory lords na ito ay lubhang nabawasan, kaya natural na hindi sila katapat para sa isang 8th grade human race master. Bukod dito, nasa panganib ang kanilang buhay, ngunit anuman ang mangyari, sila ay mga innate territory lords pa rin, at mahirap para sa isang 8th grade human race master na labanan sila, na nagdulot ng malaking problema para sa human race. Ang tanging bagay na nagpasaya kay Mijinglan ay kahit na ang bilang ng mga Pseudo-Royal Lords sa panig ng Black Ink Clan ay lumampas sa kanyang inaasahan, hindi ito sapat para mawalan ng pag-asa ang human race. Sa hitsura nito, ang mga innate territory lord na iyon na nakatakas mula sa Primodile Heaven Source Grand Restriction at hindi pa gumagaling mula sa kanilang mga pinsala ay hindi kwalipikadong maging Pseudo-Royal Lords. Sa kabutihang palad, ang sitwasyon ay hindi masyadong masama, kung hindi, ang human race ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Sa panig ng Black Ink Clan, isang malaking bilang ng mga lumang innate territory lords ang isinakripisyo upang lumikha ng isang grupo ng Pseudo-Royal Lords. Bagamat ang bilang ng mga masters na mayroon sila ay medyo kulang, ang kalidad ng kanilang mga puwersa ay lubos na bumuti, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng isang kalamangan sa iba't ibang Great Territory battlefield, na nakahuli sa human race na hindi nakabantay. Gayunpaman, hindi lahat ng Great Territory battlefield ay dahado. Sa loob ng Azure Sun Territory, ang purong yin at yang chi ay dumaloy at naghalo, na naging isang higanting yin-yang fish pattern na sumasakop sa buong mundo. Sa loob ng yin-yang fish ay ang mga bangkay ng ilang innate territory lords at 4 na figure na ang mga aura ay nagbanggaan sa isa't isa, na naging sanhi ng pagbagsak ng 4 na poste.
Ang isa sa mga figure ay matangkad at balingkinitan, ang kanyang magandang buhok ay lumilipad sa hangin, at ang kanyang maselang mukha ay puno ng pagpatay na layunin. Bagamat lumalaban siya ng isa laban sa tatlo, nagawa pa rin niyang lumaban sa tulong ng kanyang divine ability manifestation. Ang figure na ito ay walang iba kundi ang isa sa ilang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ng human race, si Luo Tinghe, na nagbabantay sa paglikha ng withdrawing Black Ink Pavilion at nagmula sa Yin Yang Paradise. Siya ay mula sa parehong sekta ng Old Ancestor Xiao Xiao, kaya ang mga secret techniques at divine ability na kanyang nilinang ay magkatulad. Ang Yin Yang Fish Divine Ability Manifestation ng Yin Yang Heaven ay napakalakas, hindi lamang sa mga tuntunin ng pagpatay sa mga kaaway kundi pati na rin sa mga tuntunin ng pag-trap sa kanila. Noong nakaraan, nang si Old Ancestor Xiao Xiao ay nasa labas ng King City sa Great Evolution War Zone, ginamit niya itong Divine Ability Manifestation para labanan ang Royal Lord ng maraming beses. Sa sandaling ito, sinusubukan ni Luo Tinghe ang kanyang makakaya upang i-activate ang kanyang Divine Ability Manifestation upang labanan ang tatlong Pseudo-Royal Lords sa pasukan ng Universe Furnace. Hindi pa nagtagal mula nang makalusot siya sa 9th grade, 1 o 2,000 taon na lang. Ang kanyang paglilinang ay malayo sa pag-abot sa kanyang rurok. Gayunpaman, ang 9th grade ay isa pa ring 9th grade. Laban sa isang Pseudo-Royal Lord, ang Pseudo-Royal Lord ay talagang hindi niya kalaban. Laban sa dalawa, hindi siya magiging dahado, ngunit laban sa tatlo, medyo mahirap ito, kaya maaari lamang siyang umasa sa kanyang Divine Ability Manifestation. Sa loob ng Yin Yang Fish, ang Yin at Yang Chi ay nagtagpo at naging isang di nakikitang gilingang bato. Sinubukan ng tatlong Pseudo-Royal Lords na kumawala, ngunit hindi nila ito nagawa. Sa kabaligtaran, nadismaya sila sa misteryosong aura na ito. Kung saan nag-aaway ang apat na amo, walang nang ahas na lumapit. Ang ilan sa mga innate territory lord ay hindi sinasadyang nahuli sa labanang ito at ngayon ay patay na. Ang Asher Sun territory ay hindi lamang nagpadala ng 3 Pseudo-Royal Lords, ngunit sa kabuuan ay 5. Ang lugar na ito ay palaging pangunahing larangan ng digmaan sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan, kaya paanong ang Black Ink Clan ay hindi mamuhunan ng higit na pagsisikap sa labanan. Isinaalang-alang din nila ang pagkakaroon ng isang 9th grade human race cultivator, ngunit hindi nila naisip na ang bagong promote na 9th grade human race cultivator na ito ay magagawang pigilan ang tatlo sa kanilang sarili. Napuno rin ng pagkabalisa ang dalawa pa. Sa pagharap sa 5 Directions Array na nabuo ng 5 8th grade human race masters, pantay-pantay sila, ni hindi nila nagawang talunin ang isa. Ang battle formation na tulad nito ay orihinal na ipinasa mula sa human race. Kapag nakipag-usap ang territory lords kay Yang Kai, maaari silang bumuo ng 4 Directions Array, at kakaunti sa kanila ang maaaring bumuo ng 5 Directions Array, ngunit iba ang panig ng human race. Ang mga 8th grade master na pamilyar sa isa't isa ay madaling bumuo ng 5 Directions Array. Ang pinakamataas na record sa panig ng human race ay ang 7 Directions Array na nabuo ng 7 8th grade masters. Sa ganitong battle formation, kahit na makaharap nila ang isang tunay na Black Ink Clan Royal Lord, magagawa nilang makipaglaban. Siyempre, ang resulta ay mahirap sabihin. Para sa 8 and 9 Directions Array, magiging mahirap para sa human race 8th grade masters na bumuo nito. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang mahina, at kung mas mataas ang kanilang paglilinang, mas mahirap na bumuo ng isang mas malakas na porma sayon ng labanan. Dahil dito, nang makita ni Yang Kai si Zhang Ruoxi na kontrolin ang Small Stone Race para bumuo ng isang napakalaking 2nd grade o 3rd grade 9 Directions Array, nagulat siya. Ang 5 Pseudo-Royal Lords ay lahat ay pinigil. Ang Asher Sun territory ay palaging tahanan ng mga amo ng human race, kaya marami sila. Dahil dito, ang human race ang nangunguna sa buong larangan ng digmaan, kaya malaki ang posibilidad na maaga nila ang kontrol sa pasukan ng Universe Furnace. Gayunpaman, nagkaroon din ng isang mahirap na bagay. Ayon sa impormasyon na dati nang inihayag ng Blood Crow, ang pasukan sa Universe Furnace ay lilito lamang sa loob ng 3 araw bago mawala ng walang bakas, kaya kung gusto ng isa na pumasok sa Universe Furnace upang samantalahin ang mga pagkakataon, kailangan nilang pumasok sa loob ng 3 araw, kung hindi ay huli na.